Sa mapagpala at maulang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbubulay sa aklat ng Henesis. At sigurado po akong nagsalita at nagturo na ang Diyos sa atin sa iba't ibang karanasan sa pamamagitan ng mga pangunahing karakter sa Biblia, specifically sa aklat ng Genesis. Noong nakaraang linggo po ay muling nagpalakas sa atin ang mensahe tungkol sa aliping si Hagar na nakikita ng Diyos. At sa panahong hindi niya alam ang gagawin at gusto na lang tumakas, may Diyos na nakakita ng hinagpis ng puso niya at hindi siya pinabayaan. Nakakamangha po ang ating Diyos kung papaanong sa bawat karanasan ay doon natin siya nakikilala at doon siya nagpapakilala. Kaya muli mong paalalahanan ang iyong katabi ngayong umaga at sabihin na nakikita ka ng Diyos, kapatid. Ngayong umaga po, ang karanasan naman ni Sarah at Abraham sa paghihintay nila sa katuparan ng ipinangako ng Diyos na anak sa kanila ang ating pagbubulayan. Sila ay 25 years na naghintay sa Diyos. Ang tagal po At sa loob noong 25 years na paghihintay nila, ay hindi palaging malakas ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. May mga pagkakataong susumpungin sila ng kanilang pag-aalala, takot, pangamba. Nandiyan ang pagkainip. Gusto mong aliwin ang sarili mo para kahit papaano ay hindi ka maboard habang naghihintay. At kahit naman po tayo sa paghihintay, ang dami natin naiisip at nararamdaman. Ikaw ba ay may hinihintay din na ipinapangako ng Diyos sa iyo? Mga salita ng Diyos na pinanghahawakan mo hanggang ngayon. At dahil ang tagal-tagal mo nang naghihintay, tila mabagal at nagsisimula ka ng panghinaan ng pananalig sa Diyos na kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Tinulungan mo na si Lord. Nakikita mo ang iba na mayroon na ng mga biyaya na hinihintay mo mula sa Diyos. At para bang nakalimutan na ng Diyos ang sinabi niya sa iyo. Kung ganyan ang pakiramdam mo, kapatid, ang Diyos na tiyak, na tumupad sa kung ano ang ipinangako niya kay Sarah, ay kapareho din ng Diyos na tutupad ng pangako niya sa iyo. Amen? Ang mensaheng ito ay magpapalakas at muling magpapaalala sa atin na may Diyos na gumagawa, aktibong gumagawa, kahit sa panahon natin. At hindi lang basta gumagawa, kundi isang makapangyarihang persona at nakamamanghang paggawa. Samahan niyo po akong basahin ang ating batayang talata sa Genesis chapter 18, verses 1 hanggang 15. Genesis chapter 18, verses 1 hanggang 15. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito, at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magagandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda," sagot naman niya.
Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sara sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sara ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sara. Lihim na natawa si Sara at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sara? At nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sara at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Mula po sa karanasan ni Sara at Abraham, ito'y magtuturo sa atin kung paano ba tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya ngayong umaga, ay sasagutin po natin yung 3 katotohanan kung paano ba tumutupad ang Diyos sa kanyang ipinangako. Halos 25 years na nag-iintay sila sa katuparan ng pangako ng Diyos. Una, tumutupad ang Diyos ayon sa kanyang panahon. Sa Genesis chapter 18 verse 10 ay ganito po ang sinabi. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Ang Diyos ay may tiyak na itinakdang panahon sa pagsasakatuparan ng kanyang pangako. Hindi natin pwedeng pilitin ang Diyos sa panahon na gusto natin. Panahon na sinet ng mundo o panahon na ayon sa mga nakalatag nating plano sa isip natin. Natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya na pararamihin ang kanyang lahi noong siya ay 75 years old, na makikita sa Genesis chapter 12 verse 4. At si Sarah ay 65 years old, mga senior na. At ang pangakong anak kay Abraham at Sarah ay natanggap nila noong 100 taon, na si Abraham at si Sarah naman ay 90 years old that time. 25 years silang naghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Anong tagal na paghihintay yun? At aminin man natin o hindi, bilang tao, tayo ay likas na mainipin. Hindi po madali maghintay, nakakainip. Sinusubukan kong i-imagine ang paghihintay nila for 25 years. Dinadalaw din po kaya sila ng kapanghinaan? Kawalan ng pag-asa, pagkainip, at kalungkutan habang naghihintay sa pangako ng Diyos. Mabuti kung sinabi ng Diyos na maghihintay sila for 25 years. Pero hindi ganoon po ang nangyari. Hindi sinasabi ng Diyos kung hanggang kailan sila maghihintay. Hindi ba't mas madali maghintay kung alam natin yung exact na araw, na oras? Ine-expect natin na by that time, makakamit na natin yun. Kaya naman ang sinadya ni Yahweh, napuntahan si Sarah at Abraham para ipaalam na magkakaanak na sila sa susunod na taon, ay lihim na napatawa na lamang si Sarah. Bakit ngayon pa, Lord? Bakit ngayon lang? Matanda na ako. Iyon ay isang patunay na ang panahon ng Diyos ay iba sa panahon na nasa isip ng tao. Marami din po ba kayong mga, bakit ngayon lang, Lord? Matagal pa ba, Lord? When kaya, Lord? Sa ganitong edad, dapat mayaman na ako. May asawa na ako. May anak na ako. Marami nang narating sa buhay. We set the schedules and timelines for our lives. Kung si Abraham at Sarah siguro ang tatanungin, ay ganoon din ang plano nila. At sa tingin ko, ay hindi naman masama ang magplano, ngunit dapat maunawaan natin, mga kapatid,
na maaring baguhin ng Diyos ang ating mga plano. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 16, verse 9, Kawikaan 16, verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Nasa kamay pa rin ng Diyos ang pagsasakatuparan ng lahat ng iyon. Hindi sa kamay natin. He sets the timeline, not us. He is the boss. Kailangan natin maitama ang ating pananaw tungkol sa katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. At kapag alam natin na may tamang panahon ng Diyos, matiyaga tayong makapaghihintay sa Kanya. Kapag alam natin na may tamang panahon ng Diyos, hindi tayo magpupumilit na mangyari ang mga inaasahan natin sa ating sariling paraan at sa gusto nating panahon. Ang Diyos ang nangako, ang Diyos din ang tutupad ng pangako niya sa iyo sa Kanyang panahon. Hindi ikaw, hindi ang ibang tao. Ang Diyos mismo, kapatid. Ang Diyos ay palaging may tamang panahon sa lahat ng bagay. Hindi siya nauuna at hindi rin nahuhuli. At ganito ang sabi ni Yahweh kay Propeta Habakuk habang naghihintay siya sa pagliligtas ng Diyos sa mga nabihag na mga Israelita ng mga taga-Babilonya. Siya'y lubhang nababahala na parang walang ginagawa ang Diyos. Gayon nakikita niya ang kasamaan at kalupitan. Tinanong niya ang Diyos, paano niya natitiis ito? Ngunit ganito ang sagot ni Yahweh sa Habakuk chapter 2 verse 3. Habakuk chapter 2 verse 3. Isulat mo ito, sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Minsan inaakala nating mabagal ang Diyos. Akala natin walang ginagawa ang Diyos dahil parang wala tayong nakikita mga ebidensya ng pinangako niya, lalo na kung matagal mo nang hinihintay ang bagay na iyon. Ngunit ang totoo, may mga pagkakataon o sitwasyon na hindi papanahon para maganap ang anumang itinakda ng Diyos. Ang utos sa atin ay hintayin. Tiyak na mangyayari ang kanyang pangako at ang sabi sa talatang binasa natin, mga kapatid, hindi naaantala, hindi maaantala. Sa New Living Translation, ang ganito po ang sabi, it will not be delayed. Kailan may hindi na de-delay ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako? Maghintay lamang tayo sa Diyos. Maghintay sa tamang panahon at tamang paraan ng Diyos. Ang paghihintay sa kung ano ang sinabi ng Diyos at pinanghawakan mo ay palaging sulit. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya sasayangin ang ating paghihintay sa Kanya. Maaasahan natin ang timing ng Diyos. Ngayon, may hinihintay ba tayong mga pangako ng Diyos sa atin? It will be beautiful kapag nangyari ito sa panahon niya. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11a, He has made everything beautiful in its time. Pansinin po ninyo, kahit ang prutas kung siya ipinitas at kinain kaagad sa di pa kahinugan, di ba't ito po'y maasim at hindi kasarapan? Even flowers, mas maganda po siya in full bloom. O kapag namumukadkad na siya, hindi natin maa-appreciate ang ganda niya kapag hindi pa talaga pamumulaklak. Gayon din naman po sa atin, hindi natin ma-enjoy kapag pinilit natin ang ating panahon kaysa sa panahon na sinet ng Diyos. Hindi din yun makapagbibigay ng lugod at luluwalhati sa Kanya. May mabuting dahilan kung bakit niya tayo pinaghihintay. Ang sabi po ni C.S. Lewis, I am sure that God keeps no one waiting
unless he sees that it is good for him to wait. Trust God's intentionality and wisdom on why He wants us to wait. Yun po, dapat nating inapagtiwalaan. Kung kalooban niya na maghintay tayo, let us wait patiently for God. Marahil sa ating paghihintay, doon niya tayo inihahanda. Pinapanday ang pananampalataya at gayon din ang ating pagkatao. Kapag hindi tayo naging maingat at hindi tayo maghihintay sa Panginoon, we will take matters on our own hand. We will be tempted to be in control. At hindi na tayo maghihintay sa Diyos katulad ng ginawa ni Sarah sa mga naunang chapters. Inunahan niya ang Diyos at binigay niya ang kanyang alipin na si Hagar para sipingan ni Abraham. Kapag hindi na tayo makapaghihintay sa Diyos, para pong sinasabi na rin natin na nawawala na din tayo ng tiwala sa Kanya. Kapatid, kung mahinihintay ka sa Diyos, tapikin mo ang iyong katabi at sabihin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos, kapatid. Ang paghihintay sa Diyos ay bahagi ng ating paglago sa pagkakilala sa Kanya. When we wait on God, the question is not, how long, Lord? Ang mas mabuting tanong po ay, anong gusto mong gawin ko, Lord, habang naghihintay sa iyo? The reward of waiting is not a promise, but God Himself, the promise keeper. Tagumpay tayo sa paghihintay kapag na-realize natin na habang naghihintay tayo, that God is our very great reward, hindi ang mga bagay na gusto nating makuha mula sa Diyos. Pangalawa po, kung paano tumutupad ang Diyos sa Kanyang ipinangako. Pangalawa, ay ayon sa Kanyang pamamaraan. Sa Genesis chapter 18, verses 10 to 12, ay ganito po ang sinabi. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Ang Diyos ay matagal nang nangako kay Abraham na magkakaanak siya kay Sarah. Magiging ama ng lahat ng bansa at magiging sindami ng bituin ang kanyang angkan. Simula ng tawagin ng Diyos si Abraham, ay pangako na niya ito. Kung babalikan po natin yung mga naunang chapters, sa Genesis chapter 12 verse 1 at chapter 15 verses 4 hanggang 5, hindi ba alam ng Diyos ang kalagayan ng kanyang asawa na si Sarah? Naniniwala po tayo na alam yun ng Diyos. At sa Genesis chapter 11 verse 30 ay sinabing, si Sarai ay hindi na magkaanak sapagkat baog siya. Baog siya. Why would an all-knowing God promise a child to Abraham with a barren wife? Bakit ang Diyos na pinakamarunong sa lahat ay mangangako ng anak sa pamamagitan ng isang baog? At hindi lang baog, siya'y matanda na ayon sa winika ng Biblia. Sabi po sa English Standard Version ay ganito, Now Abraham and Sarah were old, advanced in years, the way of women had ceased to be with Sarah. Sinearch ko po ang ibig sabihin nito at ang ibig sabihin ay menopause na siya. And biologically impossible for her para magdalang tao pa at manganak sa ganoong edad. Na para bang ang hirap maniwala at panghawakan ang mga ganitong pangako dahil sa ating sipat, parang napaka-imposible naman at mahirap ng paniwalaan. Kaya nga nang marinig ni Sarah na sinabi ni Yahweh na magkakaanak siya, si Sarah ay lihim na natawa. Ito'y tawa na hindi nagagalak dahil sa wakas magkakaanak na rin siya, kundi ito'y tawa na may kasamang pag-aalinlangan.
Maari din naman na natatawa din siya sa pamamaraan ng Diyos. At hindi ko din masisisi si Sarah sa reaksyon niya. Para nakakatawa nga naman po, sure ka pa ba dyan, Lord? Matanda na ako. Menopause pa. At kung magkakaanak pa nga siya, ay mahirap na rin siguro para alagaan ito. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 12, Hebrews chapter 11 verse 12, sila ay maituturing na halos patay na dahil sa katandaan. Sila ay maituturing na halos patay na dahil sa katandaan. Try nyo din pong i-imagine ang isang sobrang matanda na ay nagdadalang tao pa. Baka masabi nyo na mabuti pang hindi na lang o huwag na lang. Mahirap na at masyado nang mapanganib na magdalang tao para sa edad na ganoon kay Sarah. Pero iyon ang pamamaraan na pinili ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay isinasagawa niya ayon sa kanyang kaparaanan at hindi sa kaparaanan ng tao. Minsan hindi natin lubos maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Bakit sa ganito pang panahon? Bakit sa ganito mga pagkakataon pa? Ngunit ang pamamaraan ng Diyos ay hindi kailangan palaging nauunawaan, kundi dapat ay pinagtitiwalaan. Sapat na yung malaman natin na ang kanyang pamamaraan ay palaging tama at pinakamabuti. Siya ay Diyos. Malaya siyang gawin ang lahat sa kanyang sariling pamamaraan. Ang kailangan lamang natin ay sabayan ang Diyos sa ginagawa niya. Minsan may mga iba't ibang tanong din tayo sa Diyos habang naghihintay sa katuparan ng pangako niya sa atin. Makakabangon pa ba ako, Lord, sa pagkalugi ko sa negosyo? Bakit parang palugi ng palugi? Bakit parang pahirap ng pahirap ang mga sitwasyon? Samantalang pinangako mo ang kinabukasan ng punong-puno ng pag-asa. Magbabago pa ba yung taong yun, Lord? Parang sobrang sama at pasama na naman ang pasama siya, Lord. Ayaw ko na siyang ipag-pray. Parang wala namang nagbabago sa ugali niya. At ipinapakita noon na hirap na tayong maniwala. Na parang bang naghihintay ka ng liwanag pero parang padilim ng padilim. Nawala na tayo ng pag-asa na parang bang hindi na kaya ni Lord ito. Parang hindi na wala namang kapag-asa pa. Sa tingin at pamamaraan ng tao, tila mahirap at imposible. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Ma-encourage nawa tayo ng katotohanan ito na walang mahirap para sa Diyos, walang anumang bagay na mahirap para sa Diyos. Ito ang sabi ng Diyos nang napatawa si Sarah. Sa Genesis chapter 18 verse 14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Expert ang Diyos sa mga imposibleng bagay. Nawawalan ka na ba ng pag-asa na tutuparin ng Diyos ang matagal mo nang pinanghahawakan na ipinangako niya? Nag-aalinlangan ka na ba kung kaya ni Lord na alisin ka sa isang mahirap na kalagayan? Natatakot ka ba sa kinabukasan na naghihintay sa iyo samantalang nangako siya ng kinabukasan para sa ikabubuti mo? Mga kapatid, minsan talaga dinadalaw tayo ng mga ganitong pag-aalinlangan at pangamba. At normal po yun. Kahit si David na binansagang a man after God's own heart, ay nagpapahayag ng kanyang kalungkutan at takot. Kaya pakisabi sa iyong katabi muli, mayroon bang mahirap para sa Diyos, kapatid? Patuloy na magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya. Imposible magkamali ang Diyos sa kanyang mga pamamaraan. Pwede tayong magkamali, pero ang Diyos ay hindi at never siyang magkakamali. Kung minsan pa naman, mas naliligalig tayo dahil ang pinapasok natin at paulit-ulit na naiisip natin ay kung gaano kalaki ang ating kinakaharap.
Gaano ka-imposible at gaano kahirap, sa halip na ipaalala at ipahayag natin kung sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin sa sitwasyong yun. Kung bakit ba naman ang pamamaraan ng Diyos minsan ay susubukin ng ating pananalig at pagtitiwala. Kailangan pa ba talaga, Lord, na maging imposible muna ang sitwasyon katulad ng kay Sarah? Wala bang easy route at shortcut sa pamamaraan ng Diyos? Yung hindi na tayo darating sa pangamba, pagtatanong sa Diyos, at kawalan ng pag-asa? Sana'y madaling paraan na lang ang lahat at walang hirap. Pero walang ganon, kapatid. Ngunit ang sabi sa Isaiah chapter 55, verses 8 hanggang 9. Isaiah 55, verses 8 hanggang 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Hindi natin lubos na maipapaliwanag ang lahat ng nasa isip ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag na nating tangkain pa na malaman pa ang mas higit pa doon. Payagan na lamang natin siyang gawin anuman ang pinapahintulot niyang mangyari sa ating buhay at hayaan siyang isakatuparan ang kanyang layunin sa kanyang sariling kaparaanan. Tulad na lamang ng buhay ni Jose. Bago siya makarating sa katuparan ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay, ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Binenta siya. Sa pagtanggi at pag-iwas niya na makagawa ng kasalanan sa Diyos, ay nakulong pa siya. Sa bilangguan niya pala makikilala ang taong magiging daan upang makilala siya ng Paraon at ginawa siyang tagapamahala ng Ehipto. Crisis after crisis ang nangyari kay Jose, mga kapatid. Parang sa unang tingin ay palubog siya ng palubog. Pero nakita natin ang karunungan at kamay ng Diyos na gumagawa sa mga pangyayaring iyon para isakatuparan ang layunin niya sa buhay ni Jose. Kahit nang iligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa mga taga-Ehipto, sinabi ng Diyos na patitigasin niya ang puso ng Faraon kahit na 10 salot ang ipadala ng Diyos, umabot pa sa paghahati ng Diyos sa dagat. At sa New Living Translation ay ganito ang sinabi sa Exodus chapter 14 verse 4. Exodus chapter 14 verse 4. And once again, I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after you. I have planned this in order to display my glory through Pharaoh and his full army. After this, the Egyptians will know that I am the Lord. Yun po talaga ang plano at kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas sa mga taga-Israelita upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at makilala ng iba na siya ang Diyos. Hindi po ba't nahahayag kung sino ang Diyos sa mga sitwasyon na tila napaka-imposible nung bagay na iyon, ngunit darating ang panahon na isasakatuparan niya ang lahat. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi para mapaaluan ang buhay natin, mga kapatid. Pasayahin tayo. Hindi ito tungkol sa atin. Hindi iyon ang kaparaanan ng Diyos. Ito ay palaging tungkol sa Kanya. Kapag naisasagawa ang Kanyang layunin, ayon sa Kanyang kaparaanan, siya ay naluluwalhati. At higit natin nakikilala ang Diyos, maging ng mga tao sa paligid natin. Makikilala nilang ang nangyari ay may papaliwanag lamang sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Na tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat lamang ang makagagawa ng ganoon. Mamamangha na lamang tayo sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa. Siya mismo ang magkakaumit ng kalwalhatian. Pangatlo po at panghuli, kung papaano tumutupad ang Diyos sa Kanyang pangako.
Pangatlo ay ayon sa kanyang katapatan. Sabi po sa Genesis chapter 18 verse 12 to 15, lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Pansinin po natin ang naging tugon ni Sarah. Ang lihim na pagtawa ba ni Sarah ay tawa ng kagalakan dahil sa wakas matutupad na ang ipinangako ng Diyos? O ang lihim na tawa na yun ay dahil hirap na siyang paniwalaan ang pangako ng Diyos? At bakit pa sa panahon na napakatanda na nila? Ngunit kahit yun, ay lihim na pagtawa sa kanyang isip lang siguro. Pero dahil all-knowing ang Diyos, nalalaman niya ang lihim na pagtawa ni Sarah. Siya ay Diyos na nakababatid ng anumang inililihim natin sa ating puso. Hayag na hayag iyon sa Diyos. At nagkaila pa siya nang kinonfront ng Diyos ang kanyang initial reaction. Sa NIV version po, ginamit ang salitang she lied. Dahil sa takot. Siguro sa term natin ngayon ay maaring white lies lamang iyon. Naniniwala akong hindi naging tama ang mga naging tugon ni Sarah sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, kahit may mga kamalian tayo ng pagtugon, minsan nanghihina ang ating pananampalataya, dinadalaw tayo ng takot at pag-aalinlangan habang naghihintay tayo sa Diyos. Dumidiskarte tayo sa ating sariling paraan at pinangungunahan natin ang Diyos. Ngunit ang Diyos ay mananatiling totoo at tapat sa pagtupad ng kanyang pangako. Alam natin na si Abraham at Sarah were not perfect people. Nakita natin sa mga nakaraang mensahe ang pagkatuwag ni Abraham nang sabihin niya kay Sarah na magpakilala bilang kanyang kapatid at hindi asawa sa takot na baka patayin siya ng Faraon. At kahit pala po lingkod ng Diyos, ay dinadalaw din ng kaduwagan at takot. Ang pag-aalinlangan at pagkainip ay dumating din kay Sarah nang unahan niya ang Diyos at gumawa ng sarili niyang kaparaanan. Pinasipingan niya kay Abraham ang kanyang alipin na si Hagar. Nang sa gayon ay magkaanak si Abraham. Nag-conclude na agad siya at sinabing pinagkaitan siya ni Yahweh ng anak. Tanong, pinagkaitan ba talaga siya ng Diyos? Ang totoo ay nangako ang Diyos ng anak kay Abraham at iyon ay malinaw na sinabi ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 15 verse 4. Hindi isang alipin ang magiging iyong tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Hindi po ba't malinaw yung pangako ng Diyos kay Abraham? Tiniyak niya mismo ito kay Abraham. Kung minsan, akala natin pinagkakaitan tayo ng Diyos. Ang totoo, hindi lamang tayo marunong magtiwala ng lubusan sa katapatan ng Diyos. Hirap tayo palaging maniwala na gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi, lalo na kapag hindi sumasang-ayon ang mga sitwasyon. Hindi mo maintindihan at kapag tila nagtatagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Narinig natin sa mensahe noong nakaraang linggo kung paanong pinagmalupitan ni Sarah ang kanyang alipin na si Hagar. Si Sarah ay maraming naging maling tugon sa pangako ng Diyos. At nakita natin na kahit si Abraham at Sarah ay may mga sariling kapalpakan na itala sa Biblia ang kanilang pagkakamali. Hindi para gayahin natin, mga kapatid.
kundi para makita natin kung paanong ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako kahit na hindi sila palaging nakatutugon ng tama sa Diyos. Kahit na hindi sila mga perpekto sa lahat. Kahit may mga pagkakamali silang nagawa. Hindi siya nagkakancel ng pangako dahil lamang pumalpak sila along the way. And God knows their limitations and imperfections when He called them to be the father and mother of all nations. Sigurado akong hindi ikinagugulat ng Diyos ang ating mga kahinaan at kakulangan. Dahil alam niya kung hanggang saan lamang tayo. Mabuti na lamang at hindi nakabase sa ating katapatan at perfect performance ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Butit hindi doon nakabase ang katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil kung nakadepende sa atin, tiyak lahat tayo ay disqualified. Tiyak walang pangakong matutupad. Palagi tayong bagsak sa pamantayan ng Diyos. Alam natin sa ating mga sarili na hindi tayo palaging tapat sa Diyos. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Dinadalaw din tayo ng kawalan ng pagtitiwala sa Kanya. Ganito po ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Napaka-comforting at encouraging ang mga salitang ito, mga kapatid. Guhitan at namnamin po natin. Saglit mong i-appreciate ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo ang mga panahon na naging tapat ang Diyos sa iyo sa kabila ng iyong hindi pagiging tapat sa Kanya. Alalahanin mo ang panahon na iniligtas Kanya sa mga napakakalugmok, nagpalugmok sa iyo noon, pero inahon ka ng Diyos sa pagkakalugmok na iyon. Alalahanin mo kung paanong naging tapat ang Diyos sa iyo sa kabila ng mga kapalpakan mong nagawa sa buhay. Hindi ba't maraming beses na pinatunayan ng Diyos sa atin ang Kanyang katapatan? Pero bakit naiinip pa rin tayo? Nag-aalinlangan pa rin tayo at dinadalaw pa rin ang pangamba. Talaga bang napakahina at napakarupok nating mga tao? Saan kaya tayo pupulutin kung hindi tapat ang Diyos? Purihin talaga ang Diyos sa Kanyang katapatan. Great is thy faithfulness indeed. Siya ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman, kahit pa hindi ka laging tapat sa Kanya. Ang katapatan ng Diyos ay dapat magdala sa atin sa isang mas malalim na pagtitiwala sa Kanya at buhay na pag-asa. Siya'y Diyos na hindi nagsisinungaling. At ganito ang sabi sa mga Bilang chapter 23 verse 19. Mga Bilang 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y Kanyang tutuparin. Dahil sinabi ng Diyos, totoo yun at tiyak. Dahil sinabi ng Diyos, maghihintay ka sa Kanya at magtitiwala ka sa Kanya. Ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Minsan mahirap pang hawakan ang lahat ng ito. Ngunit tutulungan tayo ng banal na Espiritu na alalahanin ang katotohanan tungkol sa katapatan ng Diyos. He will give us the grace to wait on the Lord, to trust the Lord who is faithful in all of His ways. Kahit na sa panahon na nanghihina at nawawalan ka na ng pag-asa, piliin pa rin natin ang manampalataya sa Diyos. Bumalik sa Diyos at hanapin siya. Keep declaring who God is. Di pa po ba si David sa mga sinulat niyang awit, he would pour out all his emotions to God. His frustrations, his sufferings, his loneliness. Pero sa huli,
i-declare niya pa rin na nasa Diyos ang kanyang pagtitiwala. He keeps on declaring kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Minsan tayo mismo sa ating sarili ay kailangang mag-preach sa ating mga sarili at piliin ang manatili sa Diyos habang hinihintay ang katuparan ng kanyang pangako. Let us be reminded, hindi sayang ang anumang pagtitiwala na binigay mo sa Diyos. At sa akin pong pagtatapos, natupad nga ang pinangako ng Diyos kay Abraham at Sarah sa panahon na sinabi niya at sa paraan na nais niya. Ganito po ang sinabi ng verse ng Genesis chapter 21 verses 1 to 2. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Anong mga pangako mula sa Diyos ang pinanghahawakan mo pa rin hanggang ngayon na tila napakatagal ng Diyos sa pag-fulfill noon? Kapatid, may tamang panahon ang Diyos sa pagsasakatuparan noon at yun ang pinakamabuting panahon para sa kanyang layunin. May pangako ba ang Diyos na tila imposible na mangyayari pa? Kapatid, walang mahirap para sa Diyos. Feeling mo ba ay disqualified ka na sa pangako ng Diyos sa iyo dahil hindi ka naman palaging tapat sa Kanya? Siya ay mananatiling tapat na Diyos sa iyo. He is faithful and He will still do it. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Maging ang bilang ng buhok mo ay alam niya. Ibig sabihin lamang niyan, He has His full attention on you. Don't jump to conclusion that He has forgotten you and His promises to you. Easier said than done. Madaling sabihin, pero mahirap gawin dahil tayo mga tao ay sadyang mabilis mainip. We want to be always in control of everything. Gusto natin lahat according sa plano natin at sa schedule natin. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay may sariling panahon at pamamaraan. Nakakalimutan natin na ang nangako sa atin ay Diyos na tapat at hindi sinungaling. Ang Diyos, kapag nangako ay hindi katulad ng tao na pwedeng mabigo. Sabi ng quotes, promises are made to be broken. Pero sa Diyos, hindi ganoon, kapatid. Ang kanyang mga pangako ay tiyak niyang tutuparin dahil siya ay tapat sa kanyang pangako. Tulungan nawa po tayo ng Diyos na araw-araw magtiwala sa kanyang mga panukala at nasa isip at lalong higit sa kanyang katapatan. Tulungan nawa tayo ng Diyos na pigilan natin ang ating mga sarili na pangunahan siya. Sinabi ni Sarah sa Genesis 21 verse 6, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin. Ang unang tawa na may kasamang pag-aalinlangan ay napalitan ng tawa na may kagalakan at paggampangha sa ginawa ng Diyos. Papalitan ng Diyos ang ating paghihintay sa Kanya ng lubos na kagalakan. Hayaan natin na manghain tayo ng Diyos sa huli. Maging ang mga tao sa paligid natin ay makikigalak at mamamangha kapag tinupad na ng Diyos ang Kanyang ipinangako sa atin. Purihin po ang salita ng Diyos.